Sa nakalipas na taon, kabilang sa mga tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng pamumuhunan at ugnayang panlabas. Iniulat ng Department of Trade and Industry ang patuloy na pagtaas ng investments habang naglakbay ang Pangulo sa iba't ibang bansa upang isulong ang interes ng Pilipinas. Ngunit totoo ba ang momentum ng ating Pangulo? Sustainable ba ang ganitong klase ng pamamalakad? Ayon sa DTI, pumalo sa record high na 1.9 trillion pesos ang total approved investments noong 2024, lagpas sa 1.5 trillion pesos na target ng pamahalaan. Nagbunga rin ng 5.17 trillion pesos ang Green Lane Program sa ilalim ng Executive Order No. 18 na nagpapabilis ng pagproseso sa permit at lisensya ng mga malalaking proyekto. Samantala, naging aktibo sa international diplomacy si Pangulong Marcos kung saan nakalikom ito ng mahigit 4 trillion pesos sa investment pledges. Gayunpaman, bumaba pa rin ng 39% ang foreign investment pledges noong 2024 at bumagsak pa ng 82% sa unang quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Bukod dito, isinulong rin ng administrasyon ang Create More, isang rebisyon sa 1997 National Internal Revenue Code na layong gawing patas at business-friendly ang tax incentive system. Kamakailan lang, kinilala ng DTI ang unang 4 na kumpanyang kwalipikado bilang export-oriented enterprises sa ilalim ng naturang batas. Nakaakit rin ang Pilipinas ng 80 South Korean companies at investors sa unang international na Create More Roadshow sa Seoul noong Abril. Sa kabilang dako, naging target ng Maharlika Investment Fund na makalikom ng 35 hanggang 37 billion pesos na investments bago matapos ang 2025. Ngunit binatikos ito partikular ang $76.4 million na pautang sa Makilala Mining Corporation. Tinutulan ito ng House Minority Bloc at ilang mambabatas dahil sa kakulangan sa transparency at pagkakaroon ng butas sa pamamahala. Kasabay nito, tinutulak rin ng administrasyon ang public-private partnerships para pabilisin ang mga proyektong infrastruktura at palakasin palalo ang investments. Ngunit nakatanggap rin ito ng kritisismo sa mga progresibong grupo dahil mas pabor umano ito sa malalaking korporasyon at maaaring magdulot ng limitadong access sa serbisyong pampubliko. Pakinggan natin si Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa programang Damdaming Bayan. Ang una, dapat hindi privatize itong mga public utilities. Ano ba yan? Tubig, kuryente, komunikasyon, lahat na, transportasyon, no? Kasi pag tubig yan o kuryente, ang intensyon ng private corporation dyan, kita, tubo, hindi serbisyo, negosyo. Sa kabila ng lumalagong investments, marami pa ring hamon na kinakaharap ang Pangulo. Bagamat nangunguna sa investment approvals ang sektor ng renewable energy, mabagal pa rin ang pag-transition mula fossil fuels dahil sa problema sa permit at right-of-way issues. Dahil dito, nakansila ang mahigit 100 renewable energy projects noong October 2024. Umani rin ang kritisismo ang foreign policies ng gobyerno dahil masyado umanong maluwag ang Pangulo sa agresyon ng China. Pinuna rin ng ilang mambabatas ang kawalan ng matibay na estratehiya para protektahan ang soberanya nito sa nasabing bansa. Bilang tugon, pinalakas ng gobyerno ang ugnayan sa Amerika at iba pang kaalyado upang matiyak ang seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa nalalapit na State of the Nation Address, ang tanong ng mga Pilipino ay hindi lang ang halaga ng investments kundi kung paano ito mapakikinabangan ng ordinaryong mamamayan. Naramdaman nga ba natin ang bunga ng pagsisikap ng gobyerno sa pagnenegosyo? Kung tunay na lumalago ang ekonomiya, bakit marami pa rin ang naiiwan sa laylayan? Kaunlaran ba ito para sa sambayanan o para lang sa makapangyarihan? Para sa The President's Agenda ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.